Let's welcome everyone to all the fans and everyone watching us right now. This is the game number 1. Gusto ko man ituloy yung English pero okay na yun. Basta Oh. na welcome ko yun yung mahalaga. Later. Later, we will give the Englishing. Pero Oh, right now, wait. itong bibigyan. Sinong gold? Ay, mali. None of the above. Gold yung Phobius. None of the above. Gold Okay. Phobius ang makikita natin dito. Iniisip ko na yun kung ilalagay ko sa gold yung Phobius. Oo nga, kasi dashing hero nga pala si Harit. Okay din. Tsaka gusto niya Oo. ng sustain. At Hindi parang... natin na in-overthink natin, Qwerty. Oo nga. We're sorry if we're overthinking, pero this is, parang din, no? If we're gonna go back dun sa, dun sa nakalipas na season, etong Phobius Gold Lane, or Fighter Gold Lane, ginamit ng TNZZ4. Yung lineup nila, shoutout kay Ajay, kay Sharp, sila yung mga gumagamit ng mga ganong klaseng lineup, ganong klaseng composition. Ang kinaka-worry ko lang, medyo baka kapusin sa damage dito ang Tsaka, Onyx 9 Lives. yung push capability, aasahan kasi nila heavily dito yung Ling. Yun Ling lang talaga. Kasi yun yung pwedeng bumukod ng bumukod whilst nang hindi sinasacrifice totally yung whole rotation nila. Mm. Diba? Kasi may rotations tong pinapractice is hindi yan basta ikot lang. Oo Hindi din. yan basta shot call lang. Bawat segundo, up until the very last ang minute, tapang. may plano to. Katulad nung katapangan dito ni Denjiro, yung plano sa nila is to get an early kill ng alading onto ng Onyx 9 Lives, pero sa ngayon hindi pa yan maibibigay sa kanila. Tinry lang din kasi sana dito ni Mzui na mag-hook dun sa kanilang kalaban, and unfortunately for him, nakaabang din pala dun si Xnova. And dito natin makikita na hindi magiging madali for Onyx 9 Lives na mag-initiate. Why? Kasi laging ready si Xnova mag-set up. Parang, it doesn't matter kung si Xnova yung mauna or kayo yung mauna. Ang sure naman tayo dito, makikita nating magsi-set up si Xnova kung sino yung makita niya. Meron at meron, di ba? Sigurado. At pinaka-viable target for him is going to be Sion. Na nga lang din. Kasi ito yung isa sa pwede mang stop sa kanila eh. Pero kung hindi si Sion maabot niya, pwede rin naman dito si MVU1. Pero si Xnova malalagay sa langanin. Nandun yung counter punch dito sa side ng Onyx 9 Lives. Kane with a double kill. Will it go for the triple kill this early na nga lang din? Uy. Si Mingwin ginamit ng lanan din ng Lantern Flare. Pero hindi pa rin naman siya makukuha. While si Sion naman ngayon ay mapapro-come Pride of Ice, trying to get away Uy, from the ginagalawan. slam and pass dito ni Ferds at makakaligtas doon ng Onyx 9 Lives. Ginalawan si Kuya Purds. Kahit na magpa-pop yung passive niya dito, okay lang as long as mabuhay. Plus, ang ganda ng ginawa ng 9 Lives doon to get the easy 2 kills na manggagaling dito mula kay Kain. And with that kill, masabi natin na parang yung damage na pwedeng panggalingan ng Onyx 9 Lives solely muna para dito at mula dito kay Ling, mula dito kay Kain. Tingnan natin, labanan ng Retri, pero nandun na naman talaga yung babat ni Kapitan. Pero kumapit ang alam dito na kay Awin. Wow! Si Wild One, pero Kain will still get a kill onto Denjiro habang medyo na-extend nga lang ng slight doon ng labanan. It's going to be an early shot down. 3-4-1 na naging palitan. Ang RQ kahit in an instant, inisnap lang yung nakakuhang gap nung una eh. Kala mo na kumpleto yung Infinity Stones tapos boom! Nabura yung kalahati ng universe. Ako, pero nagka-idea na naman ng mga editor. pero wala Nakuha lang nila yung bawi na kinakailangan nila, pero commendable. Yung retribution pa rin doon ni Kain, sobrang on point, plus 3 kills yung nakuha niya. Therefore, mas maaga din siya makakuha ng items dito. Pero gusto ko i-commend yung mga kalaban dito ng RQ, especially yung tumatapat kay Ferds. Hindi nakaka-combo ng basta-basta si Ferds kasi nagagalawan nila Hindi makapag-stun si Ferds. Saka alam nila yung K2V or keys to victory dito ng RQ kahit hindi sila basta-basta nagpapa-aura eh, di ba? Huwag magpapa-aura sa mga kampiyon. Sabi ng Onyx 9 Lives, this is a different season. Wala pa naman champion sa season 4. Tsaka ba't kami maa-aurahan? Hindi naman Aurora yung kalaban. Tama, di ba? At ngayon, sila yung magpapakitang gilas na nga lang din. They're trying to, sabihin natin, i-contain yung Wild One na si Ferds kanina, di ba? Oo nga. Na napapansin natin hindi naman super naging beneficial yung naging slam-slam niya doon kasi nakatakas pa nung una si Sion. Pero ngayon,
titingnan muna natin kung paano yung magiging galaw dito ng Onyx 9 Lives. Pumupuro pa rin sila, of course, na protektahan yung mid lane nila. One of the most important part, pero there's the flicker ejector ng Alan na magagaling dito na X-Novas. Yun is down. Andito man si Kain, pero I think it's not going to be a go for them. Pero i-go pa rin dito nila Mengguin, si MCU1. Habang papasok doon si Kain. Kapitan. Sa Blaze, Mengguin is down. Pumalag pa rin. Turo mo kung sino, akong bahala. Okay na sana eh. Nalamang na ulit yung RRQ kasi nakakuha sila ng isa. Ang kaso lang medyo nag-overextend pa sila. So, 1-for-1 trade and si Kain na naman yung makakapatay dito ng isa. So, all in all, 4 kills ang makukuha ng isang Ling. Pero yung turtle pa rin ay makukuha ni Denjiro. Best jungler nung Best season jungler. 3. Medyo ano eh, no? Mainit yata dito si Kuya Mugab. May Parang, mga parang may titulo mga gustong batunayan eh. Nag-drop din ka. Siyempre, pag si Gab na yan eh. Diba? Shoutout Gab. Shout sa'yo, Gab. Pero ngayon, for Onyx 9 Lives naman, gusto ko yung early game din nila ngayon. Hindi sila basta-basta rin na nagbibigay lang ng lead. They're trying to find a way na sila yung makakrate ng play. Kasi yung play na ina-attempt nila, Wow. kami ko na nga lang din yung halyok na sinasabi ko. Sabi sa hindi na nangangalmot, diba tama? Diba nang bebeng-beng na lang si Denjiro. Ini-spray and pray niya na. Predicted pre. Pagkabato kasi ni Mengguin, low health na eh. So okay na, di ko na kailangan mag-transform. Okay. Inaantay ko isa hindi. Lupit na ang mga predictions mo today ha, kasi na-predict mo yung Johed. Sabi mo pa, hindi na kinakailangan mag-transform kasi enough yung damage Hindi eh. nga. Ni X-Nova and mamaya malalaman natin if Mamaya, si X-Nova ba ay naka-damage items or talagang kung bakit yung- ganun din, no? yung direct hit ba eh na pull off niya na or nagiging beneficial na sa kanya. Kasi, And, to be honest, hindi naman Ayan din na. pwede yung ganun basta-basta. hindi din boss. Hindi. Nanop the above ulit. Ano lang talaga, di Masakit sa lakas ng loob. Lakas ng loob ni Denjiro. Pero sa RG, guys, babantayin nyo rin kung kakayanin nyo. Kasi, Okay. for Denjiro, calculated niya naman na kayang patayan without transforming onto the wall. Pero nag-transform pa rin siya up until the very Pang last sureball second. Kung sakaling hindi na-secure, linawin lang po namin. Pero Oo. ngayon, sa Onyx 9 Lives, medyo napapaligiran. Ito Wow. na nga lang din ang flicker to the play. Magagaling kay MCU1. Nova is down. Mingwin is the next target. Pero bago pa tumalon, binabalik siya pinit ni Mingwin. Pero at the same time, Onyx 9 Lives, pumantay na naman sila doon sa Equal. ating kill score. Equal na naman. Ganda ng setup na manggagaling dito kay MZui. Kay MZU1. Medyo mahirap ang IGN mo, idol. Medyo challenging eh. May idol kaya tang caster with a 1-4 na. Hindi na namin sure kung ganun ba talaga yung gusto mo. Pero for RRQ Kaito, right now si Denjiro mukhang madalian lang talaga sa kanila na makakasecure ng objectives. And nakita natin yung pag-try kanina dito ni Kain makasecure ng objective na gawa niya. Ang Nagawa. kaso lang, ang laki na nung space na napoprovide ng mga miyembro ng RQ para maging hayakay si Denjiro plus maging malaya itong si CY na talaga nga namang tumibog ng mga resources dun sa taas ngayon. Si Ayun pa Kain ang naman ang papatayin. gusto mo, di ba? Ang kalayaan, na freedom, na kumuha pa ng purple pop doon. Sino ba? Sino ba yun? Sabi ni Noah, Parbor Denjiro. Pre, akin na lang ha. Akin Meron na ka lang. na eh. Kasi kanina, binigyan naman kita ng kill eh. Oo nga, binato ko naman sa'yo, pre. Oo, para marami tayong mabato dito Tsaka, sa game. para lahat tayo may points kasi minsan sa basketball, di ba, assist. Pero Tama. yung shoot, iba yung bilang doon. Parang ano yan eh, para maging mythical 5 ka. Tama, kailangan ng best Tama assist ba? player. O basta ganun na yun. Kasi, pwede na yun. Pwede na yun. Kung hindi man, ano bang proper term. Pero dito sa MDL, everyone is welcome. Nakikita naman natin na parang, sabi nila, Onyx 9 Lives, welcome to MDL Season 4. Pero kasi, kami ang hari dito. Pero sabi ng Onyx 9 Lives, nung Season 3, oo. Ay, Ibang storya to eh. Ito yung unang May- hakbang pa lang naman namin. may ganong istorya pala ang 9 Lives. Marami naman din kasi silang buhay eh. Ang daming sinabi pero hindi ba natin nakausap? Oo nga eh, hindi. Alam na nila yun. Ay, Parang oo. kahit sino kasi, dapat handa kayong kalabanin. Kahit Oo. kampiyon pa yan at ngayon, nag-aantay na naman ng potential Oops. setup. Walang available pa Wait dito lang, para sa kaguluhan at aksyon. Pero available ang Maabang. Flickr at TikTok. Pero apat kasi nakaabang dito. At
yung purple buff mukhang ibibigay na nila kay CY. Oo. Tsaka Uy, ito na, na-penalty zone! pumasok na nga lang din doon si Awids. Medyo mapapaawid dito ang Argue Kaito. Dangerous down. Si Ferds ang next target. Di siya tinatantanan dito nila Nova. MCU1. Habang doon sa pinakalikod, si Kaya na-attack with the Tempest of Blade. Pero pantakas. Galing. Bago siya makatakas, kumuha pa ng isa. Ito na yung kampiyon. Ito na yung RRQ. Parang ganun yung bulong no? Pero Ay. ito, pang isa. Wave the Dragon sa mukha ni Ferds. Ito ba yung Wild One? Ito ba yung susundan namin? Ito ba yung dapat namin i-contain? Kasi Sakit. kita mo naman, Ayun yung lang. bawat bagsak ni Codrex. Kaya talaga namang gusto niya nang gigigil. Kaso, nalilimutan niya nandiyan si Cap. Ayun na nga Kasi eh. Cap Mingwin. Kung gusto mong tumalon ng tumalon, sige tutulungan na kita pero may setup na naman mula kay Awids dito pero yung babad nila mula kay Kapitan pati kay CY. Kami ang kampyon. Kami ang defending champs. Kailangan nyo kaming irespeto. 3-man down para sa side ng Onyx. 9 lives at ngayon ang RRQ. Mabilisan lang makakasecure ng Lord. It's whether you like it or not, dadaan pa rin kayo sa amin. Ngayon, mapapakita na yung isa sa expertise talaga ng RQ Kaito is the discipline after na ma-pick offan sila. Tapos, medyo nakita natin yung binilitan ni nila Cap. Okay, explain din natin. Sige. Kung Sige. bakit. Kasi minsan kasi medyo crucial yung mga ejector. At minsan, hindi pwedeng yung malagay sa alanganin din ng kampe mo minsan. Hindi pala minsan madalas. Madalas hindi pwede kasi minsan madalas may trippings eh. Oo. Pwedeng iba to Or dito ni baka Cap kasi yung mga kampi niya eh. para hindi na siya biglang ma-misclick. Pero ito, hindi to misclick. Kasi sakto. Yung Wave Oh, the wow. Dragon, even under the turret, naging enough pa. Ang 5. Bonus 4.5 or 5.5 kasi yung Torre tumulong din. Oo nga eh, nakatulong yung Torre doon for Onyx 9 lives. Pero kasi kulang ngayon ang miyembro ng RRQ. So ang tanong kasi, kaya ba ng Onyx depensahan to? Bukang ang sagot naman doon ay oo kasi level 1 Lord pa lang naman. Pero Oo. kasi si X-Nova, again, pwede natin siyang makitang mag-setup. And parang dito nga medyo kinakapos sa range damage yung side ng Onyx 9 lives. Kasi parang kailangan nilang lumapit. Ramdam mo Sa eh. RQ ayun yung setup! Ito na naman yung TikTok play na magagaling kay MCU1. Kaso, mistulang siya pa yung nabura. Buti na nga na may nakuha ang trade-off, pero not for long. Kasi si Sai nandiyan with a double kill. Zoom down for the side of Onyx 9 lives. 3 ang matitira para dumepensa. Kakayanin pa naman. I believe kasi may isang wave na kaya pang if ever i-freeze at Oo. i-stop dito ni Sion. Kaso nga lang bago pa yata Grabe mangyari yan, naman, magkukulo Fords. na nga lang din dito si First sa pinakagilid. There's a split flip. Kaya naman maganda yung naging offensa dito ng RRQ Kaito. Grabe yung pagharap ni Ferds. Talagang nagiging wild na ngayon. Nakasecure ng 2 base turret ang RRQ Kaito at mukhang pati yung ibaba. Gugustuhin na rin nila. Nag-aantay na naman ng setup si MZUE pero mukhang wala tayong makikita. Si Kapitan muna nag-Winter Crown pero aabutan pa rin at mukhang ito ang Kahit- paghahabol ng 9 lives ngayon. Si Ferds, wala yung ultimate available right now. Naku, ni-retriad pa kaso Ayun nga lang. lang. Akala niya masesecure yung kill. Sila pala yung masesecure dito ng RRQ Kaito. Sumusunod si Denjiro. Medyo na-stop on tracks. Pero nandiyan pa rin ang pang-amoy. Sabi niya, disiplina muna. In half a minute, magre-respawn ng isang Lord, which is something na pwede nilang gamitin pangtapos if ever dito sa game number 1. Kaya din kasi talagang tapusin na. Nakita naman natin kung paanong nagagawa ng RRQ kahit na wala nang ang Lord kanina nakapag-push pa sila dito. 3 base turrets po ang na-push ng RRQ Kaito. So talagang malawak na yung kanilang kaharian na dito, yung kanilang pwedeng gawing playground sa laban. And kanina pala, hindi pala natin na-explain ano yung binili ni Cap. Binili po niya yung yung ano ba tawag doon? Anti-eject Yung basta potion. anti-jawhead. Potion. Oo. Opo. Pang tournament na hindi ka talaga maibabato ng Oo. Johin. Baka mamaya, hindi pala siya yung dapat iharap ng hirap sa ganong sitwasyon. Although, ang Jushin, nakikita naman natin hinaharap. Pero yung sa on terms niya, hindi dahil pinilit siya. Parang, Ay. alam mo yung pag may kakatok sa classroom, pinipilit na siya Oo yung nga. umarap. O, pre, Kaso ikaw nga na lang, to. Si MZU1, medyo, Ginalawan din ni Kuya Ferds. Kanina pa kasi gumagalaw ang Onyx 9 lives dito. ito ang pang-aura ng mga kampiyon. Kaya nga nag-Winter Crown na lang. May Lord na kasama ngayon
ang kaharian ng tanong, kaya pa bang dumepensa ng Onyx 9 Lives? Pero mukhang ayaw ng RQ kahit padepensa pa dito ang mga natitirang members ng Onyx 9 Lives. Pero ayaw man nila. Mukhang ipipilit to nila Sai with a double kill, locking their sights onto the tower. RQ Kaito secures game number 1. Welcome to MDL. Isa na namang pag-welcome ng isang veteranong